sinabi naman nila, inadmit nila na talaga merong sensitive photographs ang complainant at sinasabi nga na na siyam yun, siyam na photographs. However, when the respondent returned from the Ampao, one is missing. So bali out of 9, isa lang talaga ang nawawalang ampaw. Daw. Oo po. Okay. So, sorry, go ahead. I was thinking, Ginong Evangelista, sino ba ang nasa mga litrato? Ito po yung mga, is it sexual in nature, yung mga litrato pong ito? At sino po yun? Kasi hindi nga USP ang sinasabi, film parang negative. Pero pag inano mo sa ilaw, medyo malaswa. Hanggang doon lang ang sinabi niya malaswa. So mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig muli itong pinag-uusapan pa rin ngayon na di umano'y kaso nila Michelle D, Rian Ramos at ni Samantha Panlilio dahil hindi pa po talaga nabibigyan ng linaw yung mga detalye ng pangyayaring ito dahil ngayon ang pinaka-latest ay pinag-usapan na po ngayon sa international community itong mga kaso ni Michelle D. At in fact ay pinag-uusapan na nga po sa Vietnamese community itong issue ni Michelle D dito sa ibang mga personalidad na nabanggit. At hindi natin alam, baka sa mga sunod na araw is pag-uusapan na rin ng ibang mga beauty pageant community itong naging issue ni Michelle D. So ang pinaka-latest po ngayong araw katapusan ng Enero is pinapasabina daw di umano ng NBI or National Bureau of Investigation itong tatlong personalidad na nabanggit itong si Michelle D, si Rian Ramos at si Samantha Panlilio dahil nga naunang naghain ng reklamo itong driver dahil di umano dito sa illegal detention. Pero sumagot na rin po yung kampo nila Michelle D dito sa mga paratang ng driver. Siguro maayos kung harapin na lang nila itong kaso mga kapolitika kasi kung wala naman talaga silang tinatago ay dapat na sabihin nila kung ano yung katotohanan, ano yung mga nangyari kasi meron ring mga lumulutang na issue na itong si Michelle D ay nandun daw sa Iloilo doon sa petsa na nabanggit ng driver na nag-akusa sa kanya. So kung talagang nandun sa Iloilo itong si Michelle D kasi binalita nga ng Billionaire News Channel kanina na meron silang kopya ng mga ticket ni Michelle D nung sinabi niya na sa Iloilo siya doon sa petsa na sinabi nung driver. So harapin na lang nila para maliwanagan at malaman natin yung side ng katotohanan dito sa issue na kinakaharap nila Michelle kasi baka ito ay pang-blackmail lang para maglabas sila ng salapi. So harapin nila para maliwanagan din yung mga publiko at mabura yung mga agam-agam patungkol sa kanila. So yun mga kapolitika ang ating mag-reaction. So mula dito sa issue ni Michelle D na pinag-usapan na ngayon sa international community ay dito naman po tayo sa sa Miss Cosmo dahil talagang na-amaze nga po itong CEO ng Miss Cosmo na si Bawang dito sa talagang mainit na pagtanggap sa kanya ng publiko ng mga Pilipino. So nagulat siya doon sa float pa lang at yung mga tao na talagang inabangan at hinintay para makita itong si Chelsea Fernandez. The government is amazing in supporting the queens on the international stage. And I witnessed this during the moment of Chelsea's arrival in Sultan Kudarat. The love and praise the people gave her were incredible. I am learned about Chelsea's family and I believe Sultan Kudarat is her real family. So yun yung sinabi nitong CEO ng Miss Cosmo na si Tran Viet Bawang. So hanggang February 2 lang po dito sila Chelsea Fernandez at muli siyang babalik doon sa Vietnam dahil nga isang taon yung kanyang termino ng contract dito sa sa Miss Cosmo. And of course, binabayaran naman itong si Chelsea ng Miss Cosmo doon sa mga activities nila sa mga ganap. So yun po yung pinaka-latest ngayon dito sa Miss Cosmo. So sinasabi nga natin mga kapolitika na itong Miss Cosmo is very promising siya kasi
according doon sa statement ng CEO ay hindi lang daw sila mag-focus dito sa talagang pasabog na production ng Miss Cosmo, kasi talagang yun ang nagustuhan ng mga Filipino netizen, kung kaya talagang inabangan yung second edition ng nasabing beauty pageant. So according doon sa kanyang naging pahayag is hindi lang daw sila mag-focus dito sa kanilang production. In fact ay palalawigin pa daw ang cooperation ng Miss Cosmo sa especially sa mga causes sa kanilang mga produkto. So magkakaroon daw ng mga ganong pakulo itong pa-contest pa pageant ni Bawang. So kaabang-abang dahil talagang sinusuportahan kasi mga kapolitika rin ng gobyerno ng Vietnam, kasi gusto rin nilang ma-promote yung kanilang turismo. Kasi of course pag beauty competition, lahat ng camera is nandun kasi every country ay nagpapadala ng representative. So in other words ay talagang napopromote yung kanilang bansa sa international platform. So ganun kasi ang parang nakikita ko dito sa Miss Cosmo, kaya talagang suportado sila ng kanilang gobyerno. Okay, so aside dito kay Tran Viet Bawang is nandito na rin po si Nawat sa Pilipinas para suportahan itong si Emma Tiglao at yung first runner-up. Okay, so nandito po itong dalawang CEO ng International Beauty Pageant, itong Cosmo at itong Miss Grand International. At bumisita rin po pala itong si Chelsea Fernandez dito sa Smile Train Philippines. Dahil nga isa rin sa mga focus ng Miss Cosmo ay yung tinatawag na advocacy. So sabi dito ng kailang page, during her visit to Smile Train Philippines, Miss Cosmo 2025 runner-up Chelsea Fernandez spent meaningful moments connecting with the children, sharing smiles, conversation, and gentle encouragement. Simple interaction, heartfelt exchanges, and genuine care turned the visit into a reminder that compassion and presence can make every moment brighter. So yung Smile Train po is previously is nandun po sila nakakontract sa Miss Universe, pero pinutol na po nila yung kanilang ugnayan dahil nga nagkaroon ng issue ng credibility at integrity itong Miss Universe, kung kaya lumipat sila, nakuha ng Miss Cosmo yung partnership. Dahil nga isa sa kailang mga advocacy ay talagang nakafocus sila doon to bring back to the community. So yun yung isa sa mga talagang tumatak dito sa Miss Cosmo. So natutulungan nila sa pamamagitan ng kailang foundation yung mga bata na may cleft lip or yung mga bungi. So napapaoperahan nila at napakagandang adikain at advokasya itong Smile Train. So far mga kapolitika, yun po ang ating update dito pa rin sa mundo ng beauty pageant. Ano po ang inyong magreaksyon dito sa bagong update na kung saan ay pinag-uusapan na itong si Michelle D sa international community at yung pinapatawag na sila, pinapasabina na ang mga personalidad na involved di umano dito sa issue ng pag-detain, illegally detained dito sa isang driver. Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Chelsea Fernandez. Thank you. These are the gifts, some of the gifts. Basta mo yung mga nakalagay. Dito. Basta don't worry, I'm going to unbox everything and of course, upload everything. Hibernate. Thank you. Wait pa lang, sir. You know, as a Kuripa person, as someone who is so frugal, I really appreciate people giving me gifts. Because aside from, you know, ang tawag mo natin, naubos na yung English ko. Ano ba yun? Aside from putting out your money to buy things for me, I also appreciate the effort and the time and also the generosity. So thank you, thank you, thank you. Ito mo. Have you met your brothers? Yes! And they were late earlier. That's why I cried, because they were late. Magbiyak ka. Hala, sir! Ay, sorry, Henry. Hala, it's sad. Okay, I'm going to show you the video. The moment that I saw my three little Unggoy brothers. Okay. Ang linaw.
Gusto ko yung isa kong kapatid sumisilip. Siya yung pinakamaliit. Pero siya yung panganay na lalaki. Siya yung pinakamaliit. Sumisilip siya. Sinasabi niya, ate, andito ako. Yung bonnet, yung naka-bonnet. Ayun lang. Sabi niya, ate. Dito po ako, dalawa kami. Mga late kasi. Mano sa ate. Umiyak tuloy yung dragon. Di ba sabi, the dragon has right. It's risen. Yes. Now it's crying. Where does it go now? Di ba, rising dragon? Naging Yes, crying crying dragon. Kanina. Because of my three little annoying brothers. So late, ha? Tapos na yung parade. Naabutan na lang na yung pawis na kinikini ko kanina. Mga late, ha? Yung pinagmanahan kayo. Hindi ako. Not me, okay? I'm always on time. Correct. I can attest. Because remember, when I was in the 6th grade, I received an award called Best. Most Punctual. Let's honor that achievement. Put another title, which is Most Punctual at grade 6. Alright, yeah. So remember, I was studying at a Catholic school, and then my mother thought that I was part of the roosters of students who were going to receive the honors. Because if you got one award, automatically you're gonna go there on stage and do some speech. So my mother was so proud, crying and cheering for me. And at that time, she didn't know that I only got the award most punctual. Baka cheer siya sa akin. Nag-iyak ang nanay ko, Mi. Oo, grade 6. Akala niya honor student ko. Hindi niya alam most punctual lang yun. Oy, nakakariyak yun ah. Ribbon lang yun, Mi. Walang medal. Kasi iyak siya. Maraming batang nalilate ah. So, yay! Bakit magkaka-hype lang kayo? Baho mo na. Josh, ba't hindi ka umiyak kanina? Hindi, ba't ka umiyak? O, isa-isang hug. Pakita kayo dito. Uy, sige pa sa dito! Nakasikat na sila sa dito! Nakalimutan si Joshua sa TikTok. Okay. Ako din. Si Ate matangkad, hinahag niya ako kanina. Kitang-kita sa video, gumagano ka ate ako. Oh yeah, this is my brother, rapper. He's a rapper. Lumpia. Corky! Our boy Hindi song. lang na lang na yung name niya sa comment section. Hindi ka na lang yung time. Single ka na, Borge? Ay, hindi ka na? Oh, inumin na siya. Okay, my brother is officially single. Uy, nanonood ex mo. Nanonood. Mag-hi ka muna. Mag-closure kayo dito. Friends mo lang sila. Closure. O sige na, mag-closure na kayo. Closure mo ha? Sorry ka sa ex mo. Alam ko ikaw may kasalanan. Alala kita. Mababasa ka sa Meron kasi kaming common phone sa sa bahay. Naka-login siya doon. Binabasa ko. Joke lang. Mag-sorry ka na. Andiyan ex mo. Closure daw. Sige na. Mag-sorry ka na. Gusto mo pa ba siya? Bagong love life. Sino nakipag-break? Ha? So mutual break up? Bakit? Ano reason? Okay, ang tanong, ilang days na kayong break? Ilang days? Ay, months na! Kasi mukha! Ang tagal na, te! Paano kayo odds? Dito ka muna, Borky. So, Ay, patingin ako. so single ka na officially? So you're single officially? Are you looking for another girlfriend? Dating up na yun. Or you can deny it. Why? Still in the healing process? No. No? Naka-move on ka na? Tagalog daw kasi, te. Ah, you still love your ex? You still love your ex? No or yes? Or? Umalis ka na nga. Wala ko kita kausap. Yes. Okay, so may girlfriend na siya. 18 na to. Mukha lang baby. Hindi po 18. 18. Uy, legal na to. 18 na siya. So, meron siyang girlfriend. As in, super kamukha niya. Basta break up ulit sila. Hindi ko alam. Supportive naman akong sister. Gulat ako doon sa siguro. Ah, ito ba isang kong brother? Eh, bigay ba to? Kuya rin. Si rapper. Ito, dito ka muna po. Ito yung very health conscious kung brother. Health conscious. Mag-e-end ako maya-maya.
Pakita ko muna. Gutom na daw sila. Ay, ka lang ah. Okay, anong talent mo? Tell them your talent. Dito ka lang sa Ayaw, sige, pakita mo si Muhem. Girlfriend niya. Ay, dito. Ikaw lang. Ito talaga siya. Hindi mo to pwede mapagsabihin naman. Single ka ba? Ay, parang alungkot. Interview. Bakit malungkot ka? Ilang years ka na single? 3 years. 3, sinungaling. Yung ganon, 3, hindi ako naniwala. Madami kang mga chicks. For sure. Ewan ko, anong meron sa rapper at napili ng mga chicks. Di mo to, Ay, sorry. Lagi to nagmumotor, kaya kaulay niya yung damit niya. Single ka ba? Single. Choice mo, personal choice. Sabi mo kasi. Sabi ko ba? Oo, wala pa tayong pambuhay sa pamilya mo. Tsaka na yan. Pero I'm happy na yan. TikTok. Okay, single ka. Pamay niyo na rin siya. At Ozzy, anong TikTok mo? Ano lang IG? Para Ikaw, sabihin mo. So si Rene rin, siya yung may pinakamatangos sa aming ilong. Mas matangos ilong niya kaysa sa akin. Tsaka nagpapapayat na to, di ba po? Nag-gym ka ba? Hindi, pero nagda-diet. Umayat na nga. Oh, super payat. Grabe yung pinagpapi. Magiging famous rapper ka na din someday. Ang hirap pala magbasa dito. Ang bilis. Pero oo, nadugay na ako din. Magkalalan si... Sino? Gio. Hoy! Okay, ilan tayo dito? Tayo na lang. Kung may 3.6 babies, please. Di ba siya sila? Hindi, no talaga. Please, don't support micro-cheating. Or kung ano mang types of cheating yan. Si Josh naman, ang dami nagdaan sa kamukha ko to si Henry. Who's the black guy? Our middle child. Name reveal. Gato, huwag na. Wow! Okay, dito ka. Magkaamin na tayo. I'm single and it's my choice and Ito yung, sa tatlo, ito pinakamalihim. He's really secretive. So, kasi binabroadcast yun. Isa live ba naman kinakwento? Kaya hindi siya mapagkakatiwalaan. but tell them how supportive I am. Super. Like mga 40%? Ewan ko si Pain. Hindi ko kinukurot. May kurot sa likod eh. Bakit 40% lang? Ewan Hindi kita bigyan baon. Pinapaaral niya ako. Uy, hindi! Hindi yan totoo. OMG, handsome. Okay, that's my promise. I'm gonna save a lot of money this year so I could bring them to Vietnam and sell them. Sell them! Kasi Sincha. Ciao, Vietnam. Mga tsaka dun ah. So yeah, these are my cousins and brothers. Uy, may nagigif oh. Thank you for the gift. Oo. Yeah, give us more so we can eat. We're starving. We're starving. Ano yung mapupunta tayo ah? Thank you. Okay, I'm gonna sell my brothers. Mag-thank you kayo. Tara na. Ayaw mo ng fans mo. Si Sir Henry sabihin na init tayo. Yeah, Quiet lang because Sir Henry is there. No. So, namamat ko. Jingle bells, jingle all the way. All the roads around the open sleigh. Hey, jingle bells. Namamas ko po, belated. Thank you. Wala na? Wala na. Pengi pa. Mga buraot po sila, pasensya na. Thank you guys. Sorry, we have to stay quiet because of course there's so many more. Pang Vietnam. Thank you everyone from the bottom of our hearts. Thank you so much. Mag-thank you na kayo isa-isa. Isa-isa mo talaga. Same ciao. Akin. Come on. Sige, alisin na. Next, ito na. Come on. Thank you so much. Come on. Parang yung kay Tia po. Yay! Tia po. Cash out na lang po. Okay, galot. Next. Oh, ikaw na pala. Come on. Ikaw po. Come here. Super Dep. Yeah, my cousins are super Dep. Come on. Bring a girlfriend to Vietnam for me. Bye-bye! Come on. Come on.